Hello. Kumusta mga adlaw ka na tantanan mga kaigsoon mga kasampiak. Here we go again, boy America. Duterte loyalist mga ingon akong adunay na hidugmo. Tungod sa itong kakaapoy kaloy ang imong mga pulong may mga dasig kanya sa pagtindog. Kapi-kapi muna tayo mga kasampiak. At mulit tayo inanyayahan ko na magsampiak man lang itong munti kong channel. Mabuhay po tayong lahat. Kapi muna, no? Time check 1:38 in the morning. 24th of July, Wednesday, dito sa New York. Brooklyn, New York. Pick-upin muna tayo. Break time muna. Ano lang naman tong break time sa amin. Pag gabi, 30 minutes. Pero pag day shift, 1 hour talaga. Pag gabi, 30 minutes lang. Kumusta na kayo? Na kayo dyan kung saan man kayo sa mundo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan at ang inyong buong angkan, buong pamilya, mga relatives. Kumusta ng balita? Di ba? Tapos na yung may mga rally, maisog, Suna. Ang inasahan ko sa Suna na pag-usapan man lang, ibabanggit man lang ni Marcos yung yung Harlika Investment Funds. Kasi sa tagal-tagal na hindi na natin alam kung ano nangyari noon. Nakapagpalabas na sila ng pera doon sa contributions ng mga bagong ngayon, halimbawa bagong mga pulis, bagong mga sundalo, yung mga bagong recruit, diba, nag-contribute sila para doon sa bangko. May mga pera nang nailabas malaki talaga para doon sa Harlika Investment Funds, di ba? Alam naman natin na naipasa na sa lower house, sa House of Representatives, tapos nandoon na sa Senate para i-finalize, para sana gagawin maging batas na para malagdaan ng Pangulo. So ba't hindi nila tinatalakay yun? Ano nang nangyari noon? Tanungin natin sila. Ako kahit may kahit questionable pa naman sa akin yung investment funds na yon, ako hindi total lang ako, neutral lang ako, pero yung sa puso ko, gusto ko talaga na magkakaroon tayo ng investment funds. Kasi ang hirap ng ating bansa, hindi tayo maka-take off. Siguro tayo lang yung very unlucky tayo, hindi tayo katulad ng mga ibang bansa na meron silang gifted na sila, given na meron silang mga natural resources, natural gas, meron silang oil and gas. Tayo wala lang, talaga tayo, kaya ang hirap ng bansa natin. Pero hindi naman sa mahirap talaga, kasi ang Panginoon ginawa itong mundo, iba-iba yung kumbaga tayo kahit mahirap tayo sa gas, tropical yung bansa natin, at least man lang sa agrikultura, pag doon ibubuhos sana ng gobyerno, payamanin man lang itong mga farmers natin for once in a lifetime, para hindi na tayo mag-angkat pa sa ibang bansa, hindi na tayo mag-import, tayo mismo mag-export ng sarili nating mga goods and services doon sa ibang bansa. Tapos local, hindi na tayo mga localized na yung kasi pag may investment funds tayo, may mapagkukunan tayo. So build program, kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte, pagpatuloy yun. Tapos yung pinangako ni Bongbong Marcos na farm to market road, pag ginagawa talaga yan, maniniwala ako na yung 20 pesos na per kilo ng bigas mangyayari yan kung ipagpatuloy ang Harlika Investment Funds, at sa puso nila magsiservisyo sila at ibuhos yung nila, yung mga farmers, bigyan ng mga machineries, ganoon, kahit pautang man lang, kahit ilang years pa yon hanggang matatapos, basta bigyan ng magandang machineries, tapos mga water supplies, ganoon. Kasi yun ang pag-asa natin, kasi tropical tayo. Yun yung pagbigyan sana. Kasi
ang isang bansa dapat meron tayong yung tinatawag na sovereign wealth funds, which is the Maharlika Investment Funds, at saka sana meron tayong foreign direct investment. So for example, ang Maharlika Investment Funds tutulong sila sa agrikultura, tapos na tayo, AI world na tayo, nandito na tayo sa computer world, so digitalization na tayo. So lahat ng mga government departments dapat, instead of halimbawa kukuha tayo para ma-facilitate yung mga paperworks, halimbawa mga NSO or LTO, lahat ng mga kukunin, mga birth certificate, mga ganun, nga kukunin natin mga NBI, instead of pupunta tayo pipila, sana man lang meron ng mga kiosk machines doon sa mga departamento nila, o titingnan na natin sa website lang, sa computer, para doon tayo mag-process online na. Kasi na tayo ngayon dapat ganun na, hindi na tayo sa makaluma. Tapos ito ba, bigla mang na tong ilaw. Tapos sana anong tawag nito, ang ko lang sana request as a citizen, ang lahat ng mga government departments katulad ng ibang bansa, yung mga nila, mga government expenditures, yung mga nila, mga government expenses, meron silang website, doon nila ilagay sa official gazette, official website ng government, lahat ng expenses nila, para sa para ma-promote ang transparency, para maliser ang corruption. Katulad sa LTO, pa rin, fixing pa rin, mag-apply ka sa government, sa education, sa DepEd, ganun, pag-ranking, ganun, pag-apply mo, pa rin bang tawag nito, marami pa rin nanghihingi, ganun, ilang yung sweldo mo, hihingaan ka, ganun. Kaya hindi pa rin ranking. Kung kaya dapat sana yun yung pagtuunan ng pansin. Pero lalo na yung digitalization sa lahat ng mga government departments. Tapos sasabihin nila, pag puro na AI lahat, puro na ganun, paano yung mga tao, maliser yung mga manpower, tapos wala ng trabaho yung iba. Hindi, meron pa rin, kasi patungo na tayo doon. So gagawa tayo ng mga iba-ibang mga trabaho, tayo, kung kaya nga tayo, kailangan natin ng mga foreign direct investments para mabigyan tayo ng maraming trabaho. Kasi pag more infrastructures, maraming magtatrabaho, maraming mga papasok na investors. Kasi dito tayo sa tinatawag na direct foreign investments. Diba dati papasok sana yung Google, yung may-ari ng YouTube. Ang nangyari, nag-pulled out, pupunta sila sa ibang bansa. Sana man lang, tulad ngayon, panahon na tayo ng mga electric vehicles, sana meron naman tayo ng mga direct foreign investment na galing sa ibang bansa. Dito na sa atin yung EV vehicle, nandun lang sa Indonesia, mga karapit natin, China. Sana makuha natin yung mga Tesla, yun, kahit yung mga Apple products, yun. Sana mag-invest naman sila sa Pilipinas kapag makapag-inganyo tayo, kasi nasasayang yung pagka-travel ng ating Pangulo na walang bumabalik, nag-negative So instead na itong awayan, bangayan ng politika yung inatupag nila, doon sana sila mag-focus sa direct foreign investments, sa sovereign wealth funds, ganun sana. Pero ayun, parang sila na nataranta sila sa, di ba, sa zona yata, sa before sa zona nila, di ba, may inilabas doon sa Maisog, Canada ba yun, o US or Canada, na yung video about Marcos nagpupulburon. Di natin alam kung totoo or hindi,
Pero si Abalos yung nag-depend. Ang problema naman dyan, siya yung nag-depend, pati siya mismo inakusahan nga na kasali sa pagpupulburon. So hindi makatarungan, or hindi ka nais-nais, parang hindi, mas nakakasira pa kay Marcos kasi dinidepensa mo, ikaw mismo nga inakusahan kung si Marcos talaga, kung sa puso niya talaga siya, yung sabihin niya, talagang hindi ako yan, wala, malinis ako, doon tayo openly, public, okay, mag hair follicle test ako, ganon, para malalaman, para matapos ng lahat ng mga basher, lahat ng mga pagdududa ng mga tao, mawawala yan. Pero hanggat hindi niya didinipinsan yung sarili niya openly, at wala siya mga sinasabi, parang sinabi na rin sa sarili niya na totoo. Ako neutral ako dyan Ang problema, habang dumidipinsa itong mga kasamahan niya at wala siyang sinasabi, mas lalong napapasama siya, mas lalong sa tingin ng tao totoo. Kung ngayon yung mga nakita kong video, hindi muna ako tinitingnan ko, hindi ako maghusga, pero yung pagsabi ni Abalos na parang nanggigipit pa siya, nananapot pa o kasuhan, gano'n, parang pinakita ni Abalos na parang totoo. Kaya sa sobrang defensive, hindi nakakabuti. Kaya para sa akin, tingnan lang natin kung ano mangyayari after nyon. Basta tayo, dasal-dasal lang tayo. Pagdasal natin na dating bansa, sana naman magkakaisa tayo Tingnan mo, itong kahit sa zona niya, walang kasensen, wala. Pugo daw tinapos na daw yung pugo. Di natin alam, baka tinapos or baka iniba yung pangalan, di natin alam, pero tingnan lang natin kasi malalaman lahat naman malalaman natin after wala namang apoy na hindi uusok. Ganun yun. Basta mga kasampyak, tayo dasal-dasal lang, at saka magmasid-masid lang tayo. Hindi pwedeng dapat magkakaisa tayo pero basta tayo Duterte talaga tayo. Hindi tayo yung gusto natin, kahit gusto natin na si Marcos, gusto man natin mas successful ang ating bansa. Yung pamumuno niya sana dapat baguhin niya pero kung wala pa rin, walang mangyayari, mag halfway na siya sa sa 6 years niya, parang hindi na maganda Basta titingnan lang natin yung susunod pero doon sa nakita kong video, hindi pa rin, titingnan lang natin yung mga specialist lang, mga eksperto dyan, yung makapagpatunay na totoo yung video na yan kasi sabi ng kabila hindi daw totoo, may mga naman sila, may mga argumento sila. Tapos ako, kung totoo, kung ako si BBM, tapos dati na yun, sasabihin ko totoo yan, nangyari yan, pero nung panahon pa yan, pero ngayon malinis na ako, ganon. Yan kung hindi na siya nagdudruga, o if nagdudruga man siya dati, ganon. Kasi kawawa din tayong mga Pilipino at saka tayo naman, hindi naman tayo perfecto, meron naman tayong nakaraan ganon sa buhay, meron tayong, bawat isa sa atin meron tayong mga flaws, meron tayong mga kamalian, meron tayong ganyan yung buhay ng tao, pagdaanan natin, iba-iba yung natin. Sige mga kasampyak, maraming salamat.